Magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning! Good morning! Atin na pong ihanda ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga bata na nandito sa unahan, okay, so huwag kayong malikot. Walang pupunta sa likod para maglaro. Sino yung nakaupo doon sa sulok? Okay, so si Siron dito lahat sa unahan. Okay, so walang mag-ikot-ikot dyan. Okay, at itago na po natin ang ating pong mga cellphone, at huwag na po tayo makipag-usap sa ating mga katabi, at atin na pong ituon ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's bow our heads, close our eyes. Dakilang Diyos at aming Panginoon, salamat po sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Dalangin na po namin, Panginoon, na sana po ay alisin mo na ang espiritu ng pagkaantok. Alisin mo na, Panginoon po, ang anuman pong disturbances, Panginoon, sa amin. Upang sa ganun, Panginoon, ay amin pong matanggap ang iyong mga salita, buong-buo, Panginoon, at meron pong kaunawaan. Dalangin na po namin ang pagkilos ng banal na espiritu, sapagkat kung hindi po kikilos ang banal na espiritu, ay hindi po namin maiintindihan, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Kaya pinagkakatiwalaan na namin, Panginoon, sa inyo ang oras na ito ng pag-aaral ng iyong mga salita, na sana po ay pagpalain mo kami ng sapat na karunungan at kaunawaan, Panginoon. Ito na lamang po ang aming samot dalangin. Sa tayong pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Akin pong pinamagatan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umagang ito, The Characteristics of People in the Last Days. The Characteristics of People in the Last Days, and that is part 1. Ano po? So katulad po ng akin pong sinabi po kanina, ang mensahe pong ito is a series of message, ano po, na ito po ay aabot hanggang part 3. Ano po? At ito po ay atin pong i-divide sa 3, at ngayon pong umaga pong ito ay atin pong titingnan yung part 1 ng atin pong mensahe. Again, I have entitled God's message this morning, Characteristics of People in the Last Days. Ano? Sa Tagalog, ang mga katangian ng mga tao sa huling mga panahon. Ano po? Ang mga katangian ng mga tao sa huling panahon. Let me ask you this question, brethren. Do you believe that we are now in the last days? Amen? Amen. Kayo po ba naniniwala na tayo po ay nasa huling araw na? Ano? Okay, so lahat po tayo ay makapagsasabi na tayo po ay mga nasa huling panahon na. Ano? Tayo po ay nabubuhay sa dulo ng panahon bago po ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po? To begin with, ano po, sa ating pong introduction, ano po, ay nais po muna natin bigyan ng konting background, ano, bigyan natin ng konting context, ano po, para po ating mas malinaw na maunawaan ang muling pagbabalik or ang nalalapit na pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po? In the New Testament, what is the first era? Matthew, Mark, Luke, John. Anong nilalaman ng mga talan ng mga books na ito? Matthew, Mark, Luke, John talks about the arrival of the Lord Jesus Christ. Ano? Or ang pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano? The second era after arrival is seclusion. Ano? Saan ang buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo ay secluded for 30 years. Ano? Nakahide ang ating pong Panginoong Jesus. After 30 years, the next era after seclusion is popularity. Ano? Kung saan ang ating pong Panginoong Jesus, after His baptism, He became popular sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga himala, sa pamamagitan ng mga kanyang mga pagtuturo at mga aral na kanya binigay sa mga tao. After the era of popularity is the era of opposition. Ano? Marami ang nag-oppose sa ating Panginoong Jesus. Ano? Particularly, meron 3 religious group nung mga panahon na yung tinatawag nating Pharisees, Sadducees, and Scribes. Di ba? Ang mga Pariseo, ang mga Sadduceo, at ang mga Eskriba. Okay? Era of arrival, era of seclusion, era of popularity, era of opposition. The next era in the life of Jesus Christ is the era of suffering. Ano? Alam po natin that He suffered and died on the cross. Ano? After the era of suffering is the era of victory. Ano? On
the third day, Jesus rose from the dead. Muling nabuhay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ano? After the era of victory is the era of apostles. Okay? Jesus rose from the dead. Jesus ascended up to heaven after 40 days. Ano? Okay? At nagsimula ang mga apostol na mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay? That's in the book of Acts. Okay? And after the era of apostles, the era of church. Ano? At hanggang ngayon, ay nandito pa rin po tayo sa panahon ng church. Okay? Ang church ay grupo na itinatag ng Panginoong Yesus sa ibabaw ng lupa, na ito ay binubuo ng mga tao na nanampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano? That is the church. Okay? The next era after the church is the era of tribulation. Okay? Ano ang mangyayari sa church? Bago ang tribulation period, mangyayari muna yung tinatawag nating rapture. Ano? Kung saan, ano po, ang lahat ng mga mananampalataya, ano po, sa pagbabalik ng Panginoon sa alapaap, ano po, ay sama-sama tayong dadagitin, kukuhanin ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po, and after that, ano, meron pong tinatawag na 7 years tribulation period, kung saan ang lahat ng mga maiiwan sa rapture, ano po, ay magdaranas ng paghihirap sa tribulation period, kung saan ito po ay pangungunahan ng Antichrist, ng false prophet, at saka po ng Diablo. Ano? The Antichrist, the false prophet, and Satan himself, ano po, will rule dito po sa mundo pong ito. Ano? Okay? So, alam po natin yung rapture, ano? Alam po natin yung tribulation na mangyayari. After the tribulation, what will be the next era? Oh? Okay? The era of kingdom. Okay? After 7 years. Okay? Ang ating pong Panginoong Yesus ay muling babalik. At this time, ano po, ay tutungtong na ang kanyang paa sa ibabaw ng lupa. Okay? At ang ating pong Panginoong Yesus, ilang taon siya maghahari? He will reign for 1,000 years. Ano po? At sa panahon yun, si Satan will be bound in the bottomless pit. Di ba? Okay? At sa time na yun, pagbaba ng Panginoong Yesus, mangyayari ang Battle of Armageddon. Okay? So alam niyo ng mga bata, ano na nag-outreach. Okay? It will be the Battle of Armageddon. Ano po? Mga kapatid, sana po ay malinaw po sa atin. Ano? Magkaiba po ang rapture sa second coming. Hey! Okay? Listen to me. Magkaiba ang rapture sa second coming. Okay? Ang rapture ay hindi tinatawag na second coming. Dahil ang rapture, ano po, hindi po bababa ang Panginoon dito sa lupa, ano po, bagkus ay sasalubungin lang siya ng mga mananampalataya sa alapaap. Kaya hindi po tinatawag na second coming ang rapture. Ano? Ang tinatawag nating second coming ay yung pong tinatawag nating revelation. Ano ho? Ano yung revelation? Okay? Ito na yung kingdom. Kung saan bababa ang ating pong Panginoong Yesus para po siya ay maghari sa loob ng 1,000 taon. Ano? So I hope that's clear. Yan po ay doktrina na dapat po ay alam na alam at kabisado po natin. The rapture, the tribulation sa baba, and then after that is the revelation or the second coming. Ano po? Alam niyo po ba in Matthew chapter 24, ano, wala tayong time para atin pong buklatin pa. Sasabihin ko na lamang po sa inyo. In Matthew 24, bago po ipako ang ating pong Panginoong Yesus, ilang araw bago ang Panginoong Yesus ay pahirapan at mamatay, kinausap siya ng kanyang mga disciples sa Mount Olives. Okay? Umakyat sila sa bundok. Okay? At kung sila po ay nasa bundok na, maraming mga itinuro si Jesus sa kanya pong mga disciples. Alam mo po ba kung anong tanong ng mga disciples kay Jesus? Ito po yung tanong. Ang sabi ng mga disciples kay Jesus, Lord, what will be the sign of your coming
be the sign of your coming? Alam ng mga disciples na ang Panginoong Jesus ay aalis at siya ay muling babalik. Kaya't nagtatanong yung kanyang mga alagad, Lord, what will be the sign of your coming? Sumagot si Jesus. At dun sa Matthew chapter 24, ang sagot ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang mga signs ng second coming. Ang sabi ng Panginoong Jesus, listen to me, listen to me. Magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga matitinding mga baha, magkakaroon ng matitinding mga peste, pestilences, peste sa hayop, peste sa tao, magkakaroon ng mga gera, bansa sa mga bansa, kaharian sa mga kaharian. At ang ibig sabihin ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, sa kanya pong second coming, ang mga bagay na nangyayari ay mas lalo pang lalala ng lalala ng lalala. Isa-isahin natin yung mga sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, isa sa mga palatandaan ng aking muling pagbabalik ay ang mga lindol. Kung kayo po'y nanonood ng balita, alam niyo po ba ngayon ay maya't-maya ay lumilindol? Hindi ko po alam kung kayo po ay nakafollow sa Facebook sa Feebox. Namo-monitor ng Feebox ang paggalaw ng lupa at sa panahong ito ng 2025 ay dumadalas po ang mga paglindol. Alam natin yung nangyari ng nakaraan sa Myanmar na nadamay po yung Thailand dahil po sa 7 point something magnitude po na lindol na sumira sa napakarami pong mga building, mga structure, at kumitil din po ng napakaraming buhay po ng mga tao. And watch out! Ang sabi po ng Feebox, it is possible na yung the big one ay maranasan ngayon po ang taong ito ng 2025. Dito po sa Pilipinas. At ito po ay mag-cause ng napakalaking damage. Lalo tigit po yung mga nakatira around Manila. Can you imagine? Yung mga building structure na pwedeng gumuho doon. At yung mga tao na pwedeng masalanta at masawi sa pamamagitan po ng lindol. Another one. Ang sabi ng Panginoon Jesus, there will be flooding. Magkakaroon ng mga baha. Marami pong mga bansa ngayon, bayan ngayon, na dating hindi binabaha, ngayon po ay binabaha na. Alam niyo po ba na meron pong bagong discovery ngayon? Sa disyerto, dun po sa Arab countries, ngayon po ay tinutubuan na ng mga halaman at mga puno ang disyerto. Ibig sabihin nun ay ano? Basa ang lupa. At napakarami pong mga baha na nangyayari. Another one na sinabi ng ating pong Panginoon Jesus na nangyayari, pestilences. Ito po yung mga peste sa tao at saka po sa mga hayop. Naalala niyo po ba yung bagong issue ng mga baboy? Okay, anong tawag dun sa virus na kumalat po sa mga baboy? Ito lang ang nakaraan lang po. Ha? ASF. Diba? At ang sabi nila ay may bago ulit na virus na kumakalat po ngayon sa mga hayop. Yung COVID-19. Natapos yung COVID-19, pero hindi lang po tayo aware na ito po ay nagbunga pa ng iba't iba pang mga sakit. Alam niyo po ba na marami na uling variants ng COVID? Na kumakalat na po uli sa buong mundo. Kaya hindi po natin alam. Baka maya-maya lang uli. Tayo ay nakakulong na uli sa ating mga bahay. Tayo uli ay naka-quarantine na uli. Bakit nangyayari ang mga ganitong bagay, Pastor? Isa lang. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay nalalapit na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? We are now on the verge of His second coming.
Alam niyo po ba mga kapatid, madaling sabihin na malapit nang bumalik ang Panginoon dahil nakikita natin itong mga bagay na nangyayari ito. Yung cosmological signs na pagbabalik ng Panginoon ay nandito na. Nasasabi natin, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi mayat-maya ang mga paglindol, mayat-maya ang mga pagbagyo, ang mga pagbaha, pumakalat ang iba't ibang mga peste. Madali nating sabihin, dahil meron tayong napapansin sa atin pong kalikasan. Ano? Pero, ngayon po umagang ito ay gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit huwag niyo pong tingnan ang nangyayari sa mundong ito, masasabi niyo pong malapit nang bumalik ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? I-observe niyo po ang buhay ng mga tao sa kapanahunan. I-observe niyo kung anong klaseng kapitbahay meron ka, kung anong klaseng kaklase meron ka, kung anong klaseng kaibigan meron ka, kung anong klaseng mahal sa buhay ang meron ka. And you will know that the Lord's return is drawing nigh. Sa Matthew chapter 24, ay hindi po ibinigay ng ating pong Panginoong Yesus yung po anthropological signs ng kanya pong muling pagbabalik. Sa Matthew 24, ang sinabi lang po ng Panginoong Yesus ay yung po cosmological signs. Yung mga nangyayari sa mundo. Pero, si Apostol Pablo ay meron pong sulat kay Timothy. Na sa sulat pong yun, na binasa po natin kanina, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kay Timothy kung ano ang mangyayari sa mga tao sa huling mga panahon. Ano ang magiging pag-uugali ng mga tao sa huling panahon. In our transition sentence, nandyan po ba yan, Sister Jamelin? As we look into the Word of God today, atin pong basahin, ready now, begin. As we look into the Word of God today, we will not be talking about earthquakes, flooding, pestilences, wars, etc. That refers to cosmological signs of His second coming. But we will be focusing on the anthropological signs of His second coming. Pag sinabi natin cosmological signs, ito po yung mga nangyayari sa atin pong kalikasan, sa mundo. Pag sinabi natin anthropological signs, ito po yung mga mangyayari sa mga tao. Anong mangyayari sa mga tao sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo? By the way, maad ko lang po, isa sa sinabi ng ating pong Panginoong Jesus ay yung pong gera. There will be wars and rumors of wars. Alam niyo po ba na mainit ngayon ang tensyon between China and Taiwan? Na alam niyo po ba na kung yan po ay matutuloy, hindi po makakaiwas ang Pilipinas sa digmaan pong yan. Dahil ang Taiwan ay kaalyado ng Amerika, ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika. Pag inatake ng China ang Taiwan, siguradong dito magpopondo ng mga weapons ang mga Amerikano at dito bobombahin ng China ang kanila pong mga equipments. Mahirap po yan. At ang sabi ni Trump, kung ito po ay itutuloy ng China, ito po ay posibleng pagsimula na po ng tinatawag na World War III. Mag-engage ang Europe, ang Asia, ang Amerika. We are now hearing wars and rumors of wars. Pero mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan yan. Ang ating pong pag-uusapan, hindi tungkol sa mga lindol, hindi po tungkol sa mga pagbaha, hindi po tungkol sa mga peste, hindi po tungkol sa mga giyera. Ang ating pag-uusapan po ngayon, ano ang magiging pag-uugali ng mga tao sa mga huling panahon bago ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. We have a question here. At ito po ang ating pong sasagutin po na tanong. Pwede bang basahin po natin lahat? Ready now? Begin.
What will be the characteristics of people in the last days? Ano nga po ba ang magiging katangian ng mga tao sa mga huling panahon? If we believe that we are now living in the last days. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay tiyak na makikita natin sa buhay at pag-uugali ng mga tao sa atin pong paligid. Ano? Turn your Bibles now with me in the book of 2 Timothy chapter 3. At huwag niyo pong alisin po dyan because we will be focusing on that chapter, that book. 2 Timothy chapter 3. Nandiyan na po ba ang lahat? Atin po unang basahin, ano po? Yun pong verse 1 hanggang verse 5. Ready now? But understand this. Ready? Begin. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasures rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. Avoid such people. Ano? Sagutin po natin yung tanong na nandyan po sa unahan. What will be the characteristics of people in the last days? Ano? Ano nga po ba ang magiging pag-uugali ng mga tao sa huling panahon? As we study this, inyo pong i-evaluate kung tugma po or kung tama yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga nangyayari sa mga tao sa kapanahunan. What will be the characteristics of the people in the last days? Number 1, ang sabi po sa verse 2a, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Verse 2a, for people will be lovers of self. Ang mga tao sa mga huling araw, bago ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus, ang sabi po sa description is, lovers of self. Lovers of self. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 1, but understand this. Unawain mo to, Timothy, that in the last days, there will come times of difficulty. Sa mga huling araw, sabi na Apostol Pablo kay Timothy, ay magkakaroon ng mga paghihirap. Yung last days dito na tinutukoy ni Pablo kay Timothy, ay hindi po tumutukoy sa end of the world. The end of the world will be before the great white throne judgment. Kung saan gugunawin ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. That will be the end of the world. Nung sinabi ni Pablo kay Timothy, in the last days, there will come times of difficulty. Ang nasa isip po ni Apostol Pablo is not the end of the world. Ang nasa isip po ni Apostol Pablo ay yung mga araw bago po ang rapture. We are waiting on the rapture, tama? At tayo ay nasa panahon bago ang time po ng rapture. Kaya kung sinabi po ni Pablo kay Timothy, in the last days, there will come times of difficulty. Yung last days dito ay tumutukoy sa mga araw bago ang mismo rapture. Ano daw ang mangyayari? Sabi ni Pablo kay Timothy, ano ang mangyayari sa mga tao? Verse 2, look at this. Verse 2, first phrase, yung pong letter A. For people will be lovers of self. Lovers of self. Alam niyo po ba kung saan nanggaling ang salitang lovers of self? Basahin po natin. Ready now? Begin. This phrase comes from the Greek word philautos. From phileo, which is affection, and autos, which is self. Ano? Yun pong salitang love sa Greek ay phileo. Yun na pong self sa Greek ay tinatawag nating autos.
Kaya po yung lovers of self, to combine these words together is philautos. Ano ho? Na ang ibig pong sabihin is affection. Ano ho? Affection. Ano po ang ibig sabihin po niyan? The phrase lovers of self, basahin po natin. Ready? Begin. The phrase lovers of self can also mean self-seeking, wherein people in the last days, before Jesus comes, will become self-centered and self-promoting. Ang mga tao, ano po, sa huling araw, sa mga huling araw, bago ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus, ay masyadong maibigin sa sarili. Sarili ang iniisip, sariling kapakinabangan, sariling interest. Kayo po ba ay nag-a-agree na ang mga tao sa kapanahunan ay makasarili? Hindi iniisip ang iba. To give you an example, bigyan po kayo sa napakaraming halimbawa. Let me give you an example. The idea of selfie. The idea of selfie. Do you still remember yung pong kataga? Me, myself, and I. Ang atin pong sanlibutan ay nag-feed sa mga tao sa kapanahunan, mahalin mo ang iyong sarili. Know your worth. Know your value. You are worthy. You are deserving. That is what the world is feeding the people today. People nowadays are becoming self-centered. Another one. Mag-post ka ng iyong mukha doon sa social media, sa Facebook. Ipinost mo yon sapagkat sa palagay mo ay maganda. At palibasa ay pinost mo yon, nag-e-expect ka na marami ang magre-react sa iyong post ng pagmumukha mo doon. At ito ang nangyayari. This is the reality. The more reactions you get, the happier you become. Aminin mo yan. Pag nag-post ka sa Facebook, binibilang mo kung sino yung mga nag-react. At sa pagdami ng mga nagre-react, at tila ba nagkakagusto dun sa iyong pinost doon na picture, ikaw ay nafe-feed ang iyong ego. So ano ang tinuturo ng lipunan ngayon? Love yourself. You are beautiful, you are handsome, you are valuable, you are worth it. Gusto ng sanlibutan na ibigin natin ang atin pong mga sarili. While the Bible is telling us that before a holy God, we are just a filthy rags. Ano ang sinasabi ng mga artista sa kapanahunan? Mahalin mo ang sarili mo, alagaan mo ang sarili mo. You are worth it, you are valuable, you are lovable. Samantalang sinasabi ng salita ng Panginoon, tayo'y sa harap niya ay kagaya lamang ng isang maruming basahan. So what is our worth? What is our value? Mga kapatid, walang kamahal-mahal sa atin. Amen? But the world is feeding us to love ourselves.
Anong tinuro ni Jesus sa kanya pong mga disciples? Pakibasa po natin yan. Ready now? Begin. Jesus did not teach His disciples to love themselves. He taught them to deny themselves. Jesus did not teach His disciples to love their lives, but to lose their lives in order to gain the best life in heaven someday. Kapat mga kaibigan, hindi po itinuro ni Jesus to love yourself. Wala po sa scripture, from Genesis to Revelation, na sinabi ng Panginoon, love yourself. In fact, to love yourself, that's dangerous. Delikado yun. Yung mahalin mo ang iyong sarili. Alam niyo po kung bakit? Because if you love yourself, anong meron sa self mo? Ang meron ka ay sinful nature. So that if you love yourself, ang masusunod sa iyo ay iyong sinful nature. Kung mahal mo ang sarili mo, ay di ikaw ay magpakasasa sa kasalanan, yun ang nature mo eh. Mahalin mo ang sarili mo. Magbisyo ka, manigarilyo ka, uminom ka, magsugal ka, maglustay ka ng iyong pera, sa walang kabuluhang bagay. If you love yourself, that's dangerous. Kaya hindi mo tinuturo ni Jesus yan. Ang itinuturo ni Jesus is not to love ourselves, but to deny ourselves. Sabi nga ni Jesus itakwil mo ang iyong sarili. Ano sabi ni Jesus? Hindi tinuruan ni Jesus yung kanyang mga disciples para mahalin nila ang kanyang mga sarili, kundi ano sabi doon? To lose their lives. Ano sabi ni Jesus sa mga disciples? Sumunod kayo sa akin at isuko nyo ang buhay nyo sa akin. Kapalit niyan ay merong buhay na walang hanggan. That is the best life in heaven someday. So that is contradicting. Yan po ay kumokontra sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. Lovers of self, ang mga tao sa huling panahon ay masyadong maibigin sa kanilang mga sarili. At dahil po doon, ang mga tao ay walang pag-unawa, walang pagkilala, at walang pagkaintindi sa sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Luke chapter 9, verse 23 and 24. And He said to all, ready, begin. And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Ano sabi ni Jesus? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, kinakailangan ay itakwil niya ang kanyang sarili. Pasalin ang kanyang krus. If you love yourself, paano mo papasalin ang iyong krus? Anong gusto ng tao? Ang mga tao, palibasa ay mahal ang sarili. Ang gusto ay convenience. Ang gusto ay comfort. Pero anong sabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? If you follow me, you will suffer. Your life will not be so comfortable, not so convenient. You will take up your cross. At anong sabi doon? And follow me. Anong sabi ni Jesus? Ang sino mang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, ang magsuko ng kanyang buhay ay magkakaroon ng buhay. Ang mawala ng buhay, sabi ni Jesus, alang-alang sa pagsunod sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse na yan, na si Jesus mismo nagsasalita, saan natin dyan makikita na sinabi ni Jesus, love yourself? Is there any word that we can see there na sinasabi ni Jesus, love yourself? You are valuable, you are worth it, you are deserving. May sinasabi ba dyan si Jesus? No. Wala po. Pero ano sabi ni Apostol Pablo kay Timothy? Sa mga huling araw, Timothy, ang mga tao ay magiging masyadong maibigin sa sarili. Second, hindi lang po lovers of self. The second is in verse 2b. Basahin po natin yung verse 2. Verse 2 on our Bibles. Ready now? Begin.
For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. The second one is verse 2b. Anong sabi po doon? Lovers of money. Lovers of money. Ano ho? Paki-flash Jamilin, yung next Pakibasa po natin yan. Ready now? Begin. In his first letter to Timothy, Paul noted that the love of money is a root of sorts of evil. Sa 1 Timothy 6:10, ito po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Doon po sa 1 Timothy. Basahin po natin. Ready now? Begin. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Wow! Sabi po ni Pablo kay Timothy, ang ugat ng lahat ng kasalanan ay ang pag-ibig sa pera. At anong sabi ni Apostol Pablo sa mga uling araw? People will become lovers of themselves, lovers of money. At anong sabi ni Pablo kay Timothy? Ang pinag-uugatan ng lahat ng kasalanan ay ang pag-ibig sa pera. Tandaan niyo po ito. Wala pong masama sa pera. Tama? We need money. Di tayo makakakain kung wala tayong pera. Di tayo makakalabas ng bahay kung wala tayong pera. Di tayo makakapagbihis kung wala tayong pera. We need money. Pero anong mali? Money is not wrong. Ang mali is the love of money. Sana po yung nagigets niyo yung puntos. There's nothing wrong with money. Si Solomon nga, pinayaman ng Panginoon eh. Si Job nga, pinayaman ng Panginoon eh. There's nothing wrong with money. Ang masama is the love of money. And money is the root of all evil. To give you an example, ano ang pinakang rason kung bakit yung mga tao ngayon na nasa kulungan ay nakakulong? Bakit sila pumatay? Because of money. Bakit sila nagnakaw? Because of money. Bakit sila nangloko ng kanilang kapwa? Because of money. So, ang lahat, halos ng kasalanan ay pinag-uugatan ng pera. Ganon din bakit marami mga naghihiwalay ng mga mag-asawahan? Sapagkat pag may nakita na mas madaming pera, ay di hiwalay na dun sa original na asawa at sasama na dun sa mas maraming pera. Halos lahat ng pinag-uugatan po ng kasalanan ay yun pong pag-ibig sa salapi. Ano po sabi ni Jesus? Jesus taught. Ready now, pakibasa po natin. Ready, begin. Jesus taught that those who love money cannot also love God. For no one can serve two masters. That means that those who love money are actually its slave. Basahin mga po natin yung Luke 16:13. Ano sabi ni Jesus? Ready? Begin. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng mahal mo ako pagkatapos mahal mo din ang pera. Sabi niya, hindi pwede ang two masters. Hindi pwedeng dalawa ang nagko-control sa'yo. Hindi pwedeng kinokontrol kita, tapos mamaya pera na ang nagko-control sa'yo. Sabi ni Jesus. Sabi dyan, either you will hate the one or love the other. You will be devoted to the one or despise the other. Look at this. You cannot serve God at the same time, money. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Panginoon at the same time pinaglingkuran mo din ang pera. That's a no-no sa atin pong Panginoong Jesus. Mga kapatid, huwag tayong mag-focus sa pera. Ilabas natin sa context ng pera. Ganito po mga kapatid, ako'y naniniwala na nung sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, people in the last days will become lovers of themselves, lovers of money. I believe that in the mind of the Apostle Paul,
nasa isip din ni Apostol Pablo nung sinabi niyang money is materialism. Hindi natin mababasa dito na ang mga tao sa mga huling araw ay magiging materialistic. Pero bakit ba gusto ng tao na gustong pera? Ng maraming pera? Bakit gusto ng tao ng maraming pera? Makakabili ng ano? Ng lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, the lovers of money is also mga tao na ano po, materialistic. Bibigyan ko kayo ng example. Ang tao sa kapanahunan ay lovers of money. Materialistic. Bakit ko nasabi yan? Or bakit natin nasabi yan? Ang mga tao sa kapanahunan po ngayon ay wala nung tinatawag na contentment. Nag-upgrade ng cellphone. May lumabas na bagong unit. Gusto na kung ano yung bagong brand at bagong unit na lumabas. Gusto din na meron din siya. Di ba ganun po ang tao sa kapanahonan? Ay pwede pa naman yung cellphone niya, napipindot pa naman, nakaka-picture pa naman, pero gusto ng bago. Bakit po? Sa nag-uugat. Bakit gusto ng bago? Mag-uugat yan dun sa ano po, being lovers of themselves. Masyadong mahal ang sarili. Kaya ibibili ng ano po, updated na mga iPhone at mga Android. Para sasabay sa uso. Materialistic. Alam niyo po, mga tao sa kapanahunan, makinig po kayo, ito, realidad. Realidad dito. Ang tao, sa sobrang pagiging materialistic, kayang mangutang ng mangutang para lamang makabili ng gusto. Tama? Kahit walang ulam sa bahay. Kahit walang pambili ng bigas. Kahit walang pambaon ng mga anak. Basta't makuha lang ang nagugustuhan. Tama po yan? May mga tao din po nagtatanong at nagsasabi sa akin, Pastor, meron ba ng sasakyan? Pag tinanong ka ng gano'n, na medyo edad ko or medyo mas mataas kaysa sa akin na medyo professional, pag sinabing, Pastor, meron ka ng sasakyan? Ano? Ay tinutukoy po na hindi Jeep, hindi multicab, hindi owner. Ano? Pag tinanong ka, meron ka ng sasakyan, ibig sabihin nun ay, meron kang SUV, Montero, meron kang Fortuner, meron kang Ford. Pag tinanong ka na gano'n na sa isip nila. Anong sinasabi ko sa kanila? Meron akong multicab na nagagamit. Naisasakay ko dyan ang aking asawa, ang aking mga anak, at naisasakay ko dyan yung mga naaakay ko sa Panginoon. Habang yan ay umaandar ang makina, at habang yan ay umaandar, tumatakbo ang gulong, yan ang gagamitin kong sasakyan. I don't care if I don't have Fortuner, Montero, Ford. That's enough for me. For as long as nadadala ko niyan sa dapat kong puntahan, that is enough. Pero ano mga tao ngayon? Meron ka pa nga nagagamit, gusto mo pa na ano? Mag-upgrade. Gusto mo pang dadagan at baguhin para ikaw ay magiging updated. Kasi yun yung uso ngayon eh. Yan ang problema. Naalala ko tuloy yung video po doon sa, di ko alam kung sa ano ba yun eh, sa Reels ba yun or sa ano. Nung si Manny Pacquiao, sila po ay nagmumotor kasama yung kanyang pong team at pumunta sila sa bundok. Ano? Yung motor ni Manny Pacquiao na BMW, ano? Dinaig ng Lucy na motor. Yung Lucy na motor, diretso doon sa tawid ng ilog, akyat ng bundok. Ano? Pero, nilalait ang mga
kanyang sasakyan ay Rusi. Hindi niya alam, daig pala ang BMW. Ni Manny Pacquiao. Mga kapatid, can you see? Ang mga tao sa panahon po ngayon ay masyadong materialistic. Lovers of money. Bakit sila lovers of money? Because of the love for themselves. Bakit inuna ni Apostol Pablo na ang mga tao sa huling araw ay masyadong maibigin sa sarili? Kasi dun po mag-uugat ang lahat. Kaya ano yung pangalawa? Sabi dun ay lovers of money. Kaya ang mga tao, yun nga, ipangungutang ng ipangungutang. Basta't magkaroon lamang ng naiibigan at nagugustuhan na bilhin. Pero mga kapatid, that is not the mindset of the Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng tayo naglilingkod sa Panginoon at the same time tayo ay alipin ng pera. Amen? Tayo pa alipin sa pera. Pera lang yan. Do not let money control your life. You control your money. Amen? Pero sa huling araw, sabi ni Pablo kay Timothy, sa mga huling araw, ang mga tao ay maibigin sa pera. At ang pera po ang ugat o ang pinag-uugatan ng lahat o marami pong mga kasalanan. Next, or the third, verse 2, letter C. Sabi ni Apostol Pablo, for people will be lovers of self, lovers of money. The third is proud. O yung tinatawag po nating mayabang. Sa mga huling araw, ang mga tao ay masyadong mayayabang. Alam niyo po ba, kung atin pong ipapara word, ito pong proud, alam niyo po ba kung anong pwedeng ibig sabihin yan? Ang isang pwedeng translation ng word na proud is this. This word, Jamie, pakiflash. Ready now? Begin. This word can be translated empty pretender. Let me focus on that. Yun daw pong word na proud ay pwede din po i-translate na salitang empty pretender. Bakit? Kasi yung word na proud na ginamit ni Apostol Pablo, ito po ang kahulugan. Makinig kayo. Ito ang kahulugan. Nung sinabi ni Pablo na ang mga tao sa huling panahon po ay very proud. Ito po ang kahulugan. Ang mga tao sa huling mga panahon, sa mga huling araw, ay ano? They think that they are somebody when they are a nobody. Ulitin ko po yun. Ang ibig kong sabihin ng salitang proud, people in the last days think that they are somebody when they are just a nobody. Ito yung mga taong nagyayabang, subalit wala namang ipagyayabang. Ganyan ang uri ng mga tao sa kapanahunan. Empty pretender. Nagpipretend na maging mayaman. Nagpipretend na angat sa buhay. Yun naman pala yung maraming utang. Simulan natin sa mga bata. May mga bata na ang attitude ay boastful, proud, mayabang. Ipipresent nila yung kanilang sarili sa kanilang mga kaklase na sila ay mayaman. At para gawin yun, mangungupit ng pera sa magulang, sa kapitbahay, para pagdating sa school ay maraming panlibre sa kaklase. So ang mga tao sa kapanahunan, nagyayabang sa mga bagay na wala naman pala talaga sila. Paano ko alam yun? Ganun din ako dati nung unbeliever pa ako, nung elementary ako. Marami akong nakukupit, marami akong nanakaw. Pagdating ko sa school, ano ako? Mayaman ang tingin sa akin ng aking mga kaklase. Ililibre ko sila sa Big Mac. Ililibre ko sila ng soft drink sa canteen.
masarap ang pagkain sa tanghali, pupunta pa ng City Mart para maglaro ng arcade. See? So anong uri ng tao sa mga huling mga panahon? Anong sabi ni Apostol Pablo? People will become proud. At yung proud doon, ang ibig sabihin ay empty pretender. Nagyayabang sa mga bagay na hindi naman dapat ipagyabang, na wala naman siya. Yun ang nagiging problema sa atin. Sa mga matatanda, post tayo ng post sa Facebook ng ating magagandang mga bihis, ng ating mga alahas, ganito, ganyan. Pero in reality, ano talaga yung status ng iyong buhay? Ang mga tao sa kapanahunan ay hindi marunong lumugan sa dapat niyang kalagyan. Pero ano pong sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos? Anyway, basahin po muna natin pala yung isa pang paliwanag doon. The world's way, ready now? Begin. The world's way will increasingly be the way of presenting a managed image of self rather than being authentic. Sa halip na maging totoo, ang mahalaga ay maipresent mo ang sarili mong maayos at maganda at ikaw ay i-appreciate. Ako, pag may magsasabi sa akin, Pastor, yung mga damit mo paulit-ulit lang. I don't care. Ito lang yung meron ako eh. Maaaring may pambili ako ng bagong mga ganito, pero hindi ko na ibibili dahil meron akong iniisip na aking pamilya. Ito lang yung meron ako, kaya paulit-ulit. Ang mahalaga sa akin, ito lang yung best na meron ako at hindi ko kayang hindi ko na kailangan pang pilitin ang sarili ko nang magkaroon ng mga bagay na higit sa meron ako. Anong problema sa mga tao ngayon? Pinipilit magkaroon ng mga bagay hindi naman talaga kayang abutin. Bakit? Proudy. Empty pretender. Empty pretender. Wala talaga akong may pagmamalaki sa buhay na ito. Pogi lang talaga. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 2:5-7? Have this mind. Ready now? Begin. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Ano sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos? Magkaroon tayo ng kaisipan na katulad kay Kristo. Ano ang isip ni Kristo? Siya, kahit siya ay Diyos, hindi niya itinuri na ang pagiging Diyos niya ay something na hindi niya mabibitawan. Kundi anong sabi doon? Siya ay nagpakong baba at siya ay naging alipin, katulad ng isang simple at pobreng tao. Mga kapatid, ano ang panlaban natin sa kasalanan na pride? Alam niyo ba tayo mga mananampalataya kung ano ang gamot sa kasalanan natin na pride? Isipin natin si Jesus. Siya na Diyos. Kahit pwede namang hindi niya bitawan yung kanyang kaluwalhatian sa langit. Anong sabi doon? Siya ay nagpakong baba at naging alipin, naging tao na katulad natin. Kaya kung kayo'y magrereklamo, wala kaming bahay. May bahay nga kami, gani-ganito naman. Bumalik ka kay Jesus. Si Jesus nung nandito sa lupa, less than 2,000 years ago, si Jesus po ay palaboy. Wala siyang bahay. Because he became a servant, a slave. Sabi po doon. Pero ano sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy? Sa mga huling araw, ang mga tao ay proud.
Empty pretender. Nagyayabang sa mga bagay na wala naman pala talaga siya. Mapagkunwari. At hindi po authentic. The fourth one is this. Magkakabit po ito. Verse 2, letter D. Sabi ni Apostol Pablo, for people will be lovers of self, lovers of money, proud. Ano sunod? Arrogant. Sa Tagalog ay arrogante. Ano po ang paliwanag po dyan? This word means, ready? Begin. This word means carrying an air of superiority to others, even with contempt for others. The world will increasingly diminish in care for others. Ang ibig pong sabihin ng arrogante, ano po? Yun po, superior. Meron kang ugali ng pagiging superior. Mataas ang tingin mo sa iyong sarili at mababa ang tingin mo sa iba na wala kang pakialam sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng arrogant or arrogante. Let me ask you this question. Totoo ba yan? Na yan ay talagang nakikita natin sa ating pong paligid. May mga taong proud at mayroong mga taong arrogant. Mataas ang tingin sa sarili, akala mo kung sinong magsalita, akala mo kung sino kung kumilos at umasta, at mababa lamang, pobre lang ang tingin sa ibang mga tao. Ganyan po ang magiging kapanahunan sa mga huling araw. Philippians 2 verse 3. Ano po ang sabi again ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos? Ready now? Begin. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? Isipin ninyo na mas magaling, mas mabuti ang ibang mga tao kaysa sa inyo. That is humility. Pero anong sabi ni Apostol Pablo kay Timothy po dito? Sa mga huling araw, ang mga tao po ay arrogante. Romans 12:3, ano po sabi ni Paul sa mga believers sa Romans? Ready now? Begin. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Sabi dyan, not to think of himself more highly than he ought to think. Ang nagiging problema ng mga tao sa kapanahunan ay masyadong mataas ang lipad. Ano? Masyadong mataas ang lipad. Not only that, not only proud, not only arrogant, fifth, ang sabi po dyan is, verse 2, letter E is, abusive. Ano po? Pag sinabi nating abusive, ay mapang-abuso. Sa totoo lang po, kung pag-aaralan natin ito sa orihinal na pagkakasulat ng Greek, ito pong word na abusive ay nanggaling po sa Greek word na blasphemous. From which we get our English word blasphemous. Nanggaling daw po yung salitang abusive sa salitang blasphemous. Blasphemous, na dyan po natin kinuha yung English word na blasphemous. Ano daw po ang ibig sabihin yan? This means, ready now? Begin. This means to strongly assert things that are untrue. Men will increasingly promote that lies are true. Ano ang ibig sabihin po ng blasphemous? Sa pagkakaintindi po ni Apostol Pablo. Yung word na abusive sa ESV. Ang ibig pong sabihin yan mga kapatid, ang mga tao sa huling araw ay matututo sila na magsalita ng kasinungalingan sa isang tao para po siraan siya sa ibang mga tao. Yun po ang ibig pong sabihin po blasphemous, na tinutukoy po dito. To strongly assert things that are untrue. Masyado mong iginigiit or idinidiin ang isang bagay na hindi naman ito totoo. Mga kapatid, saan natin ito na-observe sa kapanahunan? Sinong mga tao ang mahilig magsalita
ng kasinungalingan sa kapwa para sila ay masisira at sila ang magugustuhan ng mga tao. Sino mga tao to? Mga politicians. Mga politiko to. Tama? Ngayon ay panahon ng kampanyahan. Ano? Para sila ang maiboto at magustuhan ng mga tao, magbabato sila ng mga kasinungalingan sa kabilang partido. Para sila ngayon ang magugustuhan ng mga tao. Sa mga huling araw, mga kapatid, ganyan ang mangyayari sa mga tao. Blasphemous. Walang galang sa kapwa sa pamamagitan po ng mga pananalita. Tanong ko sa inyo, nangyayari po ba ito? My goodness. Lumabas lang kayo dyan eh. At maririnig nyo na, ang kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang kasinungalingan, at yan po ay totoong nangyayari. Colossians 3:8. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colose? Ready now? Basahin po natin. Ready? Begin. But now, you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. The word slander, paninira. Okay? Obscene talk from your mouth. Yung mga salitang walang kabuluhan. Ano sabi ni Apostol Pablo? You must put them all away. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging slanderous, blasphemous, abusive. Nagsasabi ng mga kasinungalingan against sa kapwa para sila ang makakakuha ng simpatsya ng tao. That's happening. And that will continue to happen. And become worse. Another one. Pang-anim. Ano mangyayari? Ito. Verse 2F. People will become, ready now, begin. Disobedient to their parents. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sa mga huling araw, ang mga bata, ang mga anak, ay magiging suwail sa kanilang mga magulang. Alam nyo, nung panahon na kami ay bata, suwail na kami. Pero iba ang level ng mga bata ngayon. That's right. Amen? Iba ang bata ngayon. Hindi lang basta hindi susunod sa'yo. Diba? Magdadamog pa sa'yo at magagalit pa sa'yo. At sa huli, ikaw pa ang masama. Diba? Ganyan po ang mangyayari sa mga huling araw. Kaya sa mga magulang na nandito, kung napapansin ninyo na ang inyo pong mga anak ay nagkakaganyan, sinabi ng salita ng Panginoon, ang mga bata ay magiging suwail sa mga huling araw. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo dito? Magiging mahirap masyado ang buhay sa mga huling mga panahon. Mahirap nang disiplinahin po ang mga bata. Nag-outreach na nga, nagsisimba na nga, ay talaga matigas pa rin ang ulo. Eh di kayo lalo na kung hindi. Kaya mali din yung katuwiran ng ibang mga bata. Huwag na lang mag-outreach, huwag na lang pasimbahin kasi ganun din naman. Hindi ganun ang punto. Kasi kung hindi mo yan dalhin sa church, mas lalo yung magiging suwail. Pero meron ako ditong counter-argument. Alam nyo ba na ang pagiging suwail po ng mga bata sa mga magulang? Bukod sa ito po ay mga senyales ng tayo ay nasa mga huling araw na, ang pagiging suwail ng mga bata sa mga magulang, kadalasan po ay kasalanan din ng magulang. Tandaan niyo po ito. Makinig kayo po. Kung sino ka ngayon, yung pag-uugali mo, yung kilos mo, lahat-lahat, yan ay produkto. Yan ay resulta ng iyong kinalakihang disiplina sa iyong magulang. Di naman ito nangyayari sa ating pong church. Pero alam niyo sa mga churches na ating pinanggalingan, ito nakakalungkot.
na malalaki, meron silang tinatawag na youth pastor. Ibig sabihin yun yung bukod sa may senior pastor, ay meron pa mga pastor specific para sa mga kabataan. Ito yung nangyayari. Kawawa ang mga youth pastor sa mga malalaking churches. Bakit? Yung katamaran ng kanilang mga anak, yung katigasan ng ulo ng kanilang mga anak, isinisisi sa simbahan. Isinisisi dun sa pastor. Huwag niyong gagawin yan sa akin. Never akong makakarinig sa inyo ng reklamo sa akin, Pastor, itong anak ko'y ganito, ang may kasalanan dito ay church. Ibabato ko yan sa iyo. Hindi, ikaw ang nagpalaki yan. Kung tamad yan, kasalanan mo yan. Huwag mong sisisihin ang pastor. Ang trabaho ng pastor ay sa spiritual na mga bagay. Tandaan niyo yan. Ang trabaho ng pastor ay sa spiritual na bagay. Sa salita ng Panginoon. Pagdating sa mga pag-uugali, katamaran at mga behavior, mga kapatid, sa mga magulang na nandito, tandaan po ninyo, mas maraming oras na nakasama niyo ang inyong anak kaysa akin. Kaya huwag niyo akong sisisihin kung anong klaseng anak ang meron. Kung yan ay tamad, masama ang ugali, walang pagkukusa at kung ano-ano pa, kasalanan mo yan. Hindi mo tinuruan, hindi mo dinisiplina. Si Makoy, kung hindi pa babalik ang Panginoon, at siya ay lalaki at magiging binata isang araw, kung yan ay magiging basagulero isang araw, hindi ko isisisi yun sa ibang tao. Dahil sinimula nung isinilang yan, maging bata hanggang lumaki akong kasama sa bahay. Kung yan ay bigla na lang mananaksak ng ballpen na kanyang kaklase at mananapak, hindi yun kasalanan ng kung sino mang tao. Kasalanan ko yun, hindi ko tinuruan. Kaya wala akong magagawa. On the other hand, ganito naman po sa mga magulang. Kahit pa paano, may maitutulong ang church. May magagawa ang pastor. May masasabi ang pastor. May paipapayo ang pastor. Pero, ang responsibilidad po ay nasa inyo. Mas matagal nyo silang kasama. Problema nyo yan kung pinalaki ninyong hindi nyo tinuruan. Ano? Maraming mga pinagalingan kong mga churches, ang reklamo talaga yung kanilang mga anak ay mga tamad. Pagkatapos yung pastor ang sisisihin. Paano hindi tatamad yan? Bata pa sila, ito simple lang eh. Paano hindi tatamad? Bata pa lang, hindi mo tinuruan na pagkagising ng umaga, ang unang gagawin niya ay magtiklop ng hinigaan. Hindi mo tinuruan eh. Kaya ang trabaho niya, pagkagising niya sa umaga, kung paano sa umiga, eh ganun yan ba bangon? Hindi yan magtitiklop. Alam niyo, simple lang yun. Paano mo malalaman ng isang taong tamad? Simple lang. Pagkagising pa lang sa umaga, alam mo na ang isang taong tamad. Hindi yan magtitiklop ng hinigaan. Hindi yan marunong maghugas ng kinainang plato. Hindi yan marunong mag-igib. Hindi yan marunong magwalis ng bakuran. Hindi mo kinakailangang tanungin ang ibang mga magulang kung ang anak mo ay tamad. Simple lang. Ang mga palatandaan ng taong tamad ay hindi marunong magtiklop ng hinigaan, hindi marunong maghugas ng platong kinainan. Isa pa! Gusto niyo bang malaman ng taong tamad? Gusto niyo bang malaman ng taong tamad? Tingnan mo ang kanyang damitan. Naghalo na doon ang mga tuban at ang mga bagong laba. Kaya ang nakakalungkot, doon sa mga churches natin
pinanggalingan, mga malalaki mga churches, yun. Naririnig na lang na isinisisi sa pastor kung bakit yung mga anak nila suwail, mga tamad, walang galang. My goodness, mga kapatid, kasalanan niyo yun. Sa inyo po lumaki ang mga bata na yan. Akong pastor at ang mga pastor, ang trabaho namin ay magturo ng salita ng Diyos. Yung asal ay sa bahay matututunan. Amen? Amen. Ganyan po. Para patas tayo. Anong sabi po ng Ephesians 6:1-3? Ready now? Children, ready? Begin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Ang pagsunod para sa magulang ay pampahaba ng buhay. Hindi pala ang pagkain ng gulay ang pampahaba ng buhay. Ang sabi doon ay ang pagsunod sa magulang. Ano sabi doon? This is right. That it may go well with you and that you may live long in the land. Okay? Mahaba ang buhay ng mga bata. Na magiging mga masunurin sa kanila pong mga magulang. Mga kapatid, may singit ko lamang po. Mga kapatid, listen to me. Lalo tigit yung mga babae na nandito. May singit ko lang ng konti. Nasabi ko nga po, na kadalasan po na mareklamo ng mga magulang sa mga churches natin pong pinanggalingan din, ay yung pagiging tamad ng kanila pong mga anak. Okay? Sa mga magulang na nandito, na meron po kayong babaeng anak. Okay naman, kahit wala yung mga magulang na niya nandito, kung babae ka na nandito, kahit ikaw ay mananampalataya, huwag na ibibigay ninyo ang inyong mga sarili sa isang lalaki o taong tamad. I tell you, you will suffer. Walang kinabukasan sa isang taong tamad. Kaya yung mga dalaga po na nandito, yung mga high school, yung mga college po natin na nandito, kung may manliligaw po sa inyo, isa sa mga bagay na dapat mo munang alamin, ito bang taong ito'y tamad? At kung tamad yan, huwag niyong sagutin. Kasi kung sagutin mo yan, at magpakasal kayo isang araw, at tamad pala siya, dun mo palang malaman, tapos ka. Ikaw ang magtitiklop lagi ng hinigaan, ikaw ang maghuhugas lagi ng plato, ikaw lagi ang maglalaba, ikaw lagi ang magwawalis ng bakuran at loob ng bahay. Kawawa ka. Sa mga magulang na nandito, sila Ate Rose, Ate Lisa, Ate Melissa, huwag niyong ibibigay ang inyong mga anak na mga babae sa mga lalaking tamad. I would like to make a point. At sa mga maliligawan ditong mga babae, alamin nyo muna kung tamad yung lalaking yun na nanliligaw sa inyo. Paano malalaman, Pastor? Tanungin mo yung nanay nun. Tanungin mo yung tatay nun. I'm serious. I'm serious. I'm serious. Imbestigahan nyo muna bago nyo sagutin yung nanliligaw sa inyo. Hindi porket nandito sa church, maganda ang bihis, nagsosong league, nag-scripture reading, magaling mag-basketball, ay okay na yun. Tandaan ninyo ito, magugutom kayo sa taong tamad. Ha? At mga kapatid, ganun din naman po sa mga babae. Kayong mga lalaki, bago nyo niligawan yung isang babae, alamin mo muna, mag-imbestiga ka muna. Ano bang alam nito? Baka ang haba ng mga kuko, hindi pala marunong magsaing, hindi pala marunong kahit magprito ng isda, marunong magprito ng itlog. I would like to make a point. At kung hindi nyo pakikinggan yun, mga babae na nandito, kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi ni Pastor, you might be laughing now, pero kung hindi nyo papakinggan yun, you will suffer habang buhay.
kung ang inyong sasagutin at kakasamahin sa buhay na ito ay taong tamad. Huwag kayong magpaligaw sa taong tamad. Pero kung gusto nyo yon, pero nalaman yung tamad pala, ipag-pray nyo na sana'y baguhin ng Panginoon. Amen? May pag-asa pa naman. Okay, so hindi pa naman end of the world. Okay? At kung kayo, babae ka man o lalaki ka man, ikaw ay mapaparatangan na ikaw ay tamad, ay patunayan mong hindi. Saan magsisimula ang kasipagan? Sa loob ng bahay. Saan magsisimula ang kasipagan? Sa loob ng bahay. Mga magulang, alam ninyo yan kung sino may initiative sa loob ng bahay. Alam ninyo kung sino nagtitiklop ng hinigaan, naghuhugas ng plato, nagigib, nagwawalis ng loob ng bahay, at ng bakuran. Alam niyo yan. Ano bang ugali ng tao sa mga huling panahon? Ano bang ugali ng mga tao sa huling panahon? Verse 2 pa rin. Letter G. Ang mga tao is ungrateful. Verse 2G. Ano ho? Sa Tagalog ay hindi marunong magpa-salamat. Let's read the explanation behind. Ready now? Begin. There is no reason to be thankful for receiving things to which you are entitled. Yan ang isip ng mga tao na ungrateful. Yung mga taong hindi marunong magpasalamat, ang feeling nila sa kanilang mga sarili ay entitled. Abay, bakit ako magpapasalamat? Ako naman ay mas mataas kaysa sa kanya. Bakit ako magpapasalamat? Deserve ko to. Naghirap ako, nagpagod ako, nagpawis ako. Deserve ko to. So bakit ako magpapasalamat? The attitude, basahin po natin na begin. The attitude of the world will increasingly be one of entitlement, which is a natural consequence of self-focus. Ang mga tao sa kapanahunan ay masyadong entitled sa sarili. Nagtapos ako ng doctorate, masteral, ganito, ganyan. Kaya walang sense of gratitude. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? Basahin po natin. Ready now? Begin. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat daw ng panahon at sitwasyon ay magpasalamat. Yan ang attitude ng mga totoong mananampalataya. Pero ang mga tao sa mga huling sa mga panahon ay hindi marunong magpasalamat. Observe nyo to kahit sa mga bata sa panahon ngayon. Binigyan mo. Sasabihan pa natin ng, ano sasabihin mo? Hindi. Ang point doon ay sinabihan mo pa siya na anong sasabihin mo. Ibig sabihin, wala sa kanya yung pagiging grateful. Wala sa kanya yung pagpapasalamat. Bakit ngayon ganyan? Bakit ganun po yung mga bata? Dahil ng pastor? Dahil ng kayang tiyahin? Dahil din po yan ng mga magulang. Kasi pwedeng sila ay naturuan na sila po ay maliit pa lang. Maliit pa lang. Sa mga magulang po na nandito, mga magulang po na nandito, alam niyo po ba na ang isang magandang asal na hindi naman naituro sa akin personally, hindi ko naman ito sinisisi sa kanila, kumbaga tapos na din at malaki na ako, hindi ako naturuan, ng pagmamano. Dati daw po nung unang panahon, pagpatak ng alas 6 ng hapon, automatic ang mga kabataan ay lalapit sa mga magulang, mama at papa, lolo at lola, at sila po ay magmamano. Pagpatak ng alas 6. Pagka-uwi, galing ng eskwelahan, ganun daw po. Anyway, hindi ko na kinalakihan yun. Pero palibasa ay hindi itinuro sa akin, ay hindi ko ngayon nagiging kaugalian. Pero praise God, pag ako naman po ay may mga nakakasalubong pong mga matatanda, lalo tigit kapwa ako, pastor na matanda, nagmamano ako. Bukod sa akin nakikipagkamay, ako po ay nagmamano. Kahit papaano. Pero ang mga bata daw po sa panahon natin po ngayon ay ungrateful, or ang mga tao sa panahon po ngayon ay hindi marunong magpasalamat. Ano ang kapaligtaran ng ungrateful?
Kung ang mga tao ay hindi marunong magpasalamat, anong meron sa mga tao sa huling mga panahon? Pagrereklamo. Maraming reklamador, ano? At panay reklamo. Nakatanggap na, pagkatapos nagreklamo pa. Nakatanggap na, pinulaan pa yung tinanggap. Ay, ano ka naman, Ari? Ba? Pang-8 na pag-uugali po ng mga tao sa huling mga panahon. Verse 2, letter H. Ang sabi doon sa huling panahon, ang mga tao is unholy. Ano po? Unholy. Jamilin, pakibasa po natin yung ano. The world's culture na din now begin. The world's culture will be a reverse image of the things of God. It will honor things that are shameful and shame things that are honorable. Okay? Lahat ng kabaligtaran ng Diyos ay tinatawag po nating unholy. Ano ho? Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa po ng mga unholy na bagay. Brother Ismael. Ha? Nasa tingin mo, ito yung na-observe mo sa mga tao sa kapanahonan. Na ito ay against sa Panginoon. Pananalita, particularly ito yung pagmumura. Okay, so ano pa, Brother Randel? Ang na-observe mo na unholy practices ng mga tao sa panahon sa kapanahonan. Pananamit. Okay, anong uri ng pananamit? Ate Rose, ang makikita natin sa mga panahon ito. Anong uri ng pananamit? Particularly sa mga kababaihan. Ha? Okay? Mga too revealing na mga damit. Ano po? Kita ng lahat. Sa school, ano ang mga unholy things, Brian? Na nakikita mo sa iyong mga kaklase na unholy, hindi tama, o kasalanan sa harap ng Panginoon. Cheating. Okay? Talamakyan, cheating. Ano pa? Ha? May kilang suot sa school? May kilang suot? Sino nagsalita ng bullying? Bullying. Nakikita ba yan sa school? That's unholy. Ano pa? Ha? Pangangabi? So, nasa school pa lang, may nangangabit agad. Maraming unholy things. Bisyo, okay? Sa school pa lang, marunong nang mag-nigarilyo. Okay? Sa school pa lang, marunong mag-inom. Okay? Minodify nila yung paninigarilyo. Ito ay naging ano na lang? Vape. Ano? Alam niyo po bang mas delikado ang vape kaysa sa cigarette? Ang tinitira po ng cigarette ay baga. Alam niyo po ba kung ano tinitira ng vape according sa pag-aaral? Ang tinitira ng vape ay mind, utak. Tinutuyo niyan ang utak. Pag natuyo ang utak mo, pwede kang mag-collapse at mangisay nang bigla na lang. Ganun ang mangyayari. So napakarami po mga kapatid, unholy things. Makakakita tayo ng ano po, sex, improper use of sex, di ba? Homosexuality, ba? Bakla, tomboy. Ang mga bakla ay hindi na natatakot maghayag ng kanilang mga sarili. Ganon din ang mga tomboy, hindi na natatakot na maghayag ng kanilang mga sarili. Sa panahong ito, ang pagsabihan mo, ang mga homosexuals ay discrimination na pwede mo pang ika-kulong. Tay ka. Samantalang nung una daw panahon, kasi hindi ko naman naabutan, ang mga ganyan po ay inilulublog sa tab. Tama ba yun, Ate Marie? Nung unang panahon, pinahihirapan, mga bakla, itulublog sa tab. Tomboy ka. Hindi ko na naabutan na gano'n. Pero ngayon, awayin mo sila or sabihan mo sila, pwede ka pang makulong. So, that's unholy. That's unholy. Alam niyo po ba kung ano yung banner o
o yung pong parang pinakang sign po ng ngayon, LGBTQ. Okay? Be careful po sa mga rainbow. Okay? Yung mga rainbow na nakikita ninyo na hindi galing sa langit, be careful. Kasi yan po ay simbolo ng LGBTQ. Nung kami po ay nakaraan lumuwas po ng Manila, kami po ay nag-SM, Mega Mall. Niwanan ko sila doon sa may McDo sa baba, umakyat ako dahil talagang ako ay sinasamaan na ng tiyan. Pagkaakyat ko doon, 3 ang gender ng CR. May pang male, may pang female, at yung next na door, ang nakasulat doon ay mixed. Ha? Mixed! Ibig sabihin, kahit lalaki ka, kahit babae ka, kahit ikaw ay tomboy, bakla, pwede kang mag-CR doon. Kung ako ay unbeliever pa at ako ay manyakis, doon ako CCR. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo. Kung ako ay unbeliever pa at ako ay manyak, doon ako mag-CCR. At ako ay libre doon na makakapamboso. Ano sinasabi mo, Richmond? Ha? Yung mix ay para sa mga confused. Yung hindi maintindihan yung kanilang kasarian. Kakalungkot, ano? Nakakalungkot. Pero ganyan na pala. Nagulat ako. Kasi nung po ako'y nasa college, napunta din naman ako ng Mega Mall kasi daanan namin yun, papunta po ng terminal. Dati wala pang ganun, male-female lang. Oh, nung pagpasok ko po dun 3 pinto. Sa SM Mega Mall. Nakakalungkot po, pero ganyan na po ang atin pong panahon. Ano po ang katangian po ng mga tao sa huling panahon? Basahin po natin in summary. Lahat po, to summarize, to sum up lahat po ng ating po mga pinag-usapan ngayon. Ang mga tao daw po sa huling panahon ay number 1, ready, go! Lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Lovers of self, grabe. Ang mga tao ngayon ay nakatuon sa kanilang mga sarili. Gusto nila ng mga bagay na makakapagpasaya, makakapagpasatisfy ng kanilang cravings. Ang mga tao sa huling panahon is lovers of money, materialistic. Hindi na ko kontento sa kung ano ang meron ang mga tao. Please, proud. Nagyayabang sa mga bagay na wala namang palang ibang yayabang. Number 4 is arrogant. Masyadong mataas ang lipad, mataas ang tingin sa sarili, at walang pakialam sa kanyang mga nasa baba. Ang mga tao will become abusive, o di kaya naman po ay blasphemous. Magsasabi ng mga kasinungalingan sa kapwa para yung simpatsya ng tao ay sa kanya mapupunta. Disobedient to their parents. Suwail sa mga magulang, rebelde. Okay? Number 7, ungrateful. Hindi marunong magpasalamat dahil tingin sa sarili ay ano po? Deserving. At number 8, ano po ang sabi doon? Unholy. Mga kapatid, ang lahat po ba ng sinabi sa part 1 ng ating message ay nakikita natin sa mga tao sa kapanahunan? That means to say that we are now living in the last days. Amen? Nandito na tayo sa dulo ng panahon. Ilang mga araw na lang, marahil po ay mapapakinggan na natin ang tunog ng trumpeta, makikita na po natin ang ating pong Panginoon. Pero mga kapatid, dito po ang ating pakiusap sa bawat isa. Ano po? This is my plea sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, yan po ang mangyayari sa mga tao sa kapanahunan. Ang aking pong pakiusap at dalangin, sana po ay hindi po tayo magkakaganyan.
Sapagkat ang isang bagay na mahirap, tayo ay ma-impluwensyahan na tayo din po ay magiging ganyan. At this moment, just before I give the conclusion of our message, mga kapatid, magkaroon kayo ng soul searching. Tahimik po muna ang bawat isa. Let us all now be quiet. Tingnan po natin yung pong mga characteristics ng mga tao sa huling kapanahunan. Tingin po, tayo dito lahat sa unahan. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw kaya ay nagkakaganyan na? Are you now becoming like this? You evaluate yourself. Totoo na yan po ay mga katangian ng mga taong hindi mananampalataya na makikita sa mga huling panahon. Pero ang tanong ko sa iyo, ikaw ay Kristiyano ka. Ikaw ba ay nagkakaganyan na? Do you love yourself so much? Are you materialistic? Are you proud? Arrogant? Blasphemous or abusive? Mga bata, are you disobedient to your parents? Are you ungrateful? Are you unholy? Do you wear worldly clothing? Do you listen to worldly songs? In our conclusion sa umagang ito, mga kapatid, as we see the people's decreasing moral behavior today, we Christians should not be influenced by the world, but rather increase in holiness through His Word until He comes. Amen? Tayo po lahat, basahin po natin yun. As we see the people's decreasing, ready now? Begin. As we see the people's decreasing moral behavior today, we Christians should not be influenced by the world, but rather increase in holiness through His Word until He comes. Nakikita natin na palugmok na, pabagsak ang behavior ng mga tao sa mga huling araw. Subalit tayo mga mananampalataya, huwag tayong ma-influensyahan ng sanlibutan. Bagkus, tayo po ay tumaas pa ng tumaas sa kabanalan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, wala pong ibang paraan na tayo ay hindi ma-influensyahan kundi sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Let's pray. Tayo po pumikit at manalangin. Let's pray. Father in heaven, salamat po sa iyo pong mga salita. Nakakalungkot po, pero ganun pa man ay sinabi ng iyong salita na talagang ganito ang mangyayari sa mga huling araw. At habang patagal ng patagal, ito po ay palala ng palala ng palala. Kaya tunay po, Panginoon, na sana po kami mga mananampalataya, mga anak mo, sana dun sa mga inisa-isa namin, Panginoon, hindi kami magiging ganon sa iyong muling pagbabalik. Sapagkat napakahirap na kami haharap sa iyo na ang buhay namin ay hindi handang humarap sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. Tunay po, Panginoon, tulungan mo na kaming tumingin na kami sa iyong nalalapit, Panginoon po, na pagbabalik. Ang iyo palang muling pagbabalik ay hindi lamang po namin nakikitang malapit na sa pamamagitan po ng mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. Hindi lamang pala sa mga lindol, hindi lamang pala sa mga baha, mga sakuna, mga peste, mga baha, Panginoon, at mga giyera sa mga nangyayari sa paligid. Subalit ang muli mong pagbabalik ay makikita din pala sa mga pag-uugali ng mga tao na makikita po namin, Panginoon, sa lipunan. Kaya tulungan mo kami na sana'y hindi kami magiging ganito, Panginoon. At tunay, Panginoon Diyos, na sana po tuon namin ang sarili namin sa iyo at sa iyo mga salita lamang. Ito lamang po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo sa atin pong responso.